Nakatayo ako sa may pintuan na hawak ang aking maleta, handang lumipad kasama ang anak kong babae na si Lani para sa bakasyon nang makatanggap ako ng mensahe. Hindi ka kasama sa Europa. Mas gusto ng asawa ko na ang bakasyong ito ay para lamang sa pamilya. Kinuha lang nila ang aking biyenang lalaki at biyenang babae at iniwan ako. Nangyari ito matapos kong bayaran ang bago nilang bahay, kaya kinansela ko lahat ng bayad at ibinenta ko ang bahay. Hindi ninyo paniniwalaan ang nangyari nang makauwi sila. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Iniligpit ko ang paborito kong pangbiyaheng damit nang umugong ang aking telepono sa may nightstand. Malambot ang asul na bulak sa pagitan ng aking mga daliri habang pinapantay ko ang mga kunot. Iniisip na isuot ito sa hapunan sa maliit na bistro na natagpuan ni Lani malapit sa Louvre. Nakanganga ang aking maleta sa kama tulad ng isang pangako, kalahati ng puno ng maingat na piniling damit para sa aming paglalakbay sa Europa. Ipinapakita ng weather app ang maaraw na kalangitan sa Paris, perpekto para sa mga walking tour na naimprenta ko at isinilid sa aking carry-on. Humuhuni ako ng isang lumang kanta ni Frank Sinatra habang nagdedesisyon kung isusuot ko ang aking brown leather shoes o ang komportableng walking sneakers. Nakahilig ang mga tiket papuntang Charles de Gaulle sa aking nightstand, katabi ng aking pasaporte, parehong sariwa at handa. Aikes na oras na lang bago umalis. Naramdaman ko ang pamilyar na kaba ng excitement bago maglakbay, halo sa nerbiyos. Muling umugong ang telepono. Lumabas ang pangalan ni Lani sa screen. Inihiga ko ang damit at kinuha ang aking telepono. Umaasang huling minutong detalye ng flight o paalala tungkol sa pagkikita sa airport. Sa halip, nabasa ko ang mga salitang nagpatindig ng aking balahibo. Hindi ka kasama sa Europa. Sa tingin ng asawa ko, mas mabuti kung ang bakasyong ito ay para lamang sa pamilya. Binasa ko ito ng isang beses, pagkatapos ay 2 beses, at pangatlong beses, ang aking hinlalaki ay nakalutang sa screen na parang maaaring magbago ang mensahe kung maghihintay ako ng matagal. Nanatiling nakasabit sa aking mga kamay ang sweater na sana aking ililigpit habang nagpupumilit ang aking isip na iproseso ang aking nakikita. Para lang sa pamilya, ang parirala ay umulit-ulit sa aking ulo tulad ng sirang plaka. Ako ang kanyang ama. Plinano ko ang biyaheng ito. Binili ko ang mga tiket, sinaliksik ang mga kainan, binalangkas ang itineraryo sa di mabilang na gabi ng pagpaplano. Ano ang ibig sabihin ng para lang sa pamilya kung ang kausap mo ay ang sarili mong ama? Umupo ako ng mabigat sa gilid ng kama. Ang maleta ay nakanganga pa rin sa tabi ko. Bahagyang nanginig ang aking mga kamay habang tinatype ko ang tanging sagot na kaya kong gawin. Okay. Ang bigat ng pagkadismaya ay bumaba sa aking dibdib tulad ng isang bato. Tumingin ako sa paligid ng aking kwarto, nakikita ang lahat ng inihanda ko para sa isang biyahe na hindi na mangyayari. Ang mga travel-sized toiletries na nakahanay sa aking dresser. Ang mga guidebook na may dilaw na sticky notes na nagmamarka ng mga lugar na planado naming bisitahin. Ang bagong kamera na binili ko partikular para sa bakasyong ito, nakahiga pa rin sa kahon nito. Sinara ko ang maleta ng may maingat at sinasadyang galaw. Ang bawat pag-click ng mga trangka ay tila huling tunog sa tahimik na silid. Pagkatapos ay tinawagan ko ang airline, nakikinig sa hold music habang naghihintay na kanselahin ang aking tiket. Ang kinatawan ng customer service ay nakikiramay, ngunit mahusay. Ikinalulungkot kong marinig ang pagbabago ng inyong mga plano, Mang Gardo, sabi niya, at naisip ko kung naririnig niya ang pagkadismaya sa aking boses. Pagkatapos, umupo ako sa aking sala, nakatitig sa mga travel brochure na nakakalat sa aking coffee table. Mas pakiramdam na walang tao ang bahay kaysa karaniwan, mas tahimik sa paraan na halos umugong ang aking mga tenga. Sa labas, tumahol ang aso ni Aling Petra sa kung anuman sa malayo, matalim at mapilit ang tunog sa katahimikan ng subdivision. Kinuha ko ang isa sa mga brochure, isang makintab na polyeto tungkol sa arkitekturang Romano, at inilagay ito sa tabi sa end table. Ang kilos ay tila maliit at walang saysay,
Ngunit iyon lang ang kaya kong gawin sa sandaling iyon ng pag-unawa na maingat at sinadya akong iniwan. Dumating ang gabi na may parehong tahimik na kawalan na bumalot sa aking bahay buong araw. Gumagalaw ako sa mga oras tulad ng isang multo, iniiwan ang aking mga plato ng hapunan sa lababo sa halip na hugasan agad tulad ng dati kong ginagawa. Ang nakaimpake na maleta ay nakalagay pa rin sa tabi ng pinto ng aking kwarto. Isang patuloy na paalala ng mga plano na hindi na matutupad. Humuhuni ang telebisyon mula sa sala. Isang programang balita sa gabi na hindi ko naman talaga pinapanood. Paulit-ulit kong tinitignan ang aking telepono nang walang partikular na dahilan, nag-i-scroll nang walang nakikita. Ang di mapakaling enerhiya ay nagpapanginig sa aking mga daliri sa screen. Baka ang Facebook ang makapagbigay ng distraksyon mula sa pakiramdam ng kawalan sa aking dibdib. Nag-scroll ako lampas sa mga larawan ng pusa ni Aling Josie, mga resipe mula sa aking book club, mga post sa politika na ayaw kong basahin. Ang pamilyar na asul na liwanag ng screen ay kakaibang nakakapanatag sa lumalalim na dilim ng aking sala. Pagkatapos ay nakita ko ito, ang mga magulang ni Tonyo na nakatayo sa harap ng Eiffel Tower. Pareho silang nakangiti sa kamera na may sapat na tingin ng mga turista na nakakita ng perpektong pagkakataon sa pagkuha ng litrato. Nakasulat ang caption, simula ng pinakamahusay na bakasyon ng pamilya kailanman. Ang timestamp ay nagpapakita na ito ay naipost 2 oras na ang nakalipas. Naging yelo ang aking hinlalaki sa itaas ng screen. Baka hiwalay ang kanilang biyahe. Baka luma itong litrato na napagdesisyunan lang nilang i-share. Bumilis ang tibok ng puso ko nang i-click ko ang profile para makakita pa ng maraming litrato. Naroon, parehong lokasyon, parehong oras, ngunit ang litratong ito ay may kasamang 4 na tao. Ang mga magulang ni Tonyo, si Tonyo at Lani, lahat sila ay nagsama-sama sa harap ng isang Parisian cafe, may mga baso ng alak sa mesa sa likod nila. Ang caption ni Lani ang nagpakulo ng aking sikmura. Lubos na nagpapasalamat para sa oras ng pamilya sa lungsod ng ilaw. Binilang ko ang mga mukha sa litrato gamit ang nanginginig na mga daliri. 1, 2, 3, sorry. Ang salitang pamilya ay nasunog sa aking isip tulad ng isang tatak. Inilapag ko ang telepono sa coffee table. Ang screen nito ay kumikinang pa rin sa kanilang masayang mga mukha. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana ng kusina. Tinitingnan ang bahay ng aking kapitbahay kung saan umaapaw ang mainit na ilaw mula sa mga bintana. Mga pamilya na magkasama para sa gabi. Ang pagtataksil ay dumating sa akin ng paalon-alon. Bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Kinuha ko muli ang telepono. Umaasang nagkamali ako ng pagkakaintindi. Umaasang ang mga larawan ay magsasabi ng ibang kwento. Ngunit naroon pa rin sila, sariwa pa rin ang mga timestamp, maliwanag at walang pakialam pa rin ang kanilang mga ngiti. Ang 4 sa kanila ay magkasama sa lungsod na pinangarap kong bisitahin, ginugol ang bakasyon na aking plinano, gamit ang itineraryo na aking sinaliksik. Naglakad ako pabalik sa bintana ng kusina at nakita ang sarili kong refleksyon na nakatitig sa akin. Parang multo at walang kasing lungkot ang mga mata. Sa likod ng aking refleksyon, ipinapakita ng screen ng telepono ang kanilang group photo. Ang kanilang kaligayahan ay nakapatong sa aking nag-iisang imahe sa salamin. Ang pagkakaiba ay matindi at masakit. Isang biswal na paalala kung saan eksakto ako nakatayo sa kanilang definisyon ng pamilya. Halos hindi ako natulog, baluktot ang katawan, habang ang mga larawan ng kanilang bakasyon ay naglalaro sa likod ng aking nakapikit na mga mata. Dumating ang umaga na may kulay abong liwanag na dumaraan sa mga kurtina ng aking kwarto at alam kong kailangan ko ng mga sagot. Hindi ko ito hahayaan ng hindi nauunawaan kung bakit. Bahagyang nanginig ang aking tasa ng kape sa aking mga kamay habang nakaupo ako sa mesa ng kusina, inaalala ang sasabihin ko kay Lani. Dahil sa pagkakaiba sa oras, hapon na sa Paris, perpekto para sa isang tawag. Huminga ako ng malalim at diniyal ang numero niya, nakikinig sa mahal na tunog ng international ringtone. 3 ring, 4 na ring, pagkatapos ay ang kanyang boses, maliwanag at masaya. "Hi, Tay!" Narinig ko ang ingay sa likod. Boses ni Tonyo, ingay ng kalye.
ang abalang kapaligiran ng isang European city. Kailangan kong maintindihan ang isang bagay, sabi ko nang walang paunang salita. Ano iyon? Tila abala siya, marahil ay nakatingin sa isang monumento o bintana ng tindahan. Nakita ko ang mga larawan sa Facebook, kasama ninyo ang mga magulang ni Tonyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos, nagbago ang kanyang boses, naging depensiba. Tay, maipapaliwanag namin. Sabi mo para lang sa pamilya. Ano ako kung gayon? Lumamig ang kanyang tono ngayon. Tingnan mo, sabi ni Tonyo. Masyado kang overwhelming. Ayaw niyang masira ang kanyang bakasyon. Ang salitang overwhelming ay tumama sa akin tulad ng isang pisikal na suntok. Nasira. Plinano ko ang biyaheng ito. Binili ko ang mga tiket at ang mga magulang ni Tonyo ang nagbayad ng sa kanila. Hindi nila inaasahan na aalagaan namin sila ng palagi. Palagi. Ang salita ay nanatili sa pagitan namin na parang isang akusasyon. Sinusuportahan ko kayong dalawa ng iyon ang inyong pinili, putol niya. Hindi kami humingi ng guilt trip. Narinig ko si Tonyo na tumatawa sa likod tungkol sa ibang bagay, ang kanyang boses ay walang pakialam at walang kamalay-malay sa aming usapan. Ang tunog ay nagpatigasan sa aking panga. Sa totoo lang, Tay, patuloy ni Lani, lalong tumitigas ang kanyang boses sa bawat salita. Tama si Tonyo, masyado kang needy. Bigat ang telepono sa aking kamay. Naiintindihan ko. Mabuti, mag-uusap tayo pagbalik namin. Naiintindihan. Pinutol ko ang tawag ng walang paalam. Maingat kong inilapag ang telepono, ang salitang needy ay umaling-awngaw sa aking isip na parang sumpa. Naglakad ako patungo sa aking opisina, nahikayat ng isang instinct na hindi ko kayang pangalanan. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng pamilya. Ako na nagtuturo kay Lani magbisikleta, ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo, ang araw ng kanyang kasal kung saan inakay ko siya sa altar na may luha ng pagmamalaki sa aking mga mata. Dahan-dahan akong nagsara ng kamao habang nakatitig sa mga larawang ito ng isang relasyon na tila lubusan kong hindi naintindihan. Sa isang larawan, hawak ko si Baby Lani, pareho kaming nakangiti sa kamera. Ang aking refleksyon sa salamin ay nagpakita ng isang matandang lalaki, mas matigas ngayon na may malamig na lumalaki sa likod ng kanyang mga mata. Inabot ko at inayos ang frame ng larawan ng maingat at tiyak na galaw. Ang maliit na kilos ay tila mahalaga sa paanuman na parang inaayos ko ang higit pa sa isang baluktot na larawan. Nanatili ako sa aking opisina pagkatapos ng tawag, napapalibutan ng ebidensya ng aking akala ay pag-ibig, ngunit tila pagiging kapaki-pakinabang lamang. Ang bawat larawan sa dingding ay nagsasabi ng isang kwento na ngayon ko lang sinisimulang lubos na maunawaan. Ang larawan ng kasal kung saan inakay ko si Lani sa altar. Nagbayad ako ng PHP 1,500,000 para sa araw na iyon. Ang bawat detalye ay perpekto dahil gusto kong maging masaya siya. Ang larawan ng pagtatapos sa kolehiyo. Binayaran ko ang kanyang mga pautang sa estudyante nang hindi makahanap ng trabaho si Tonyo matapos ang kanyang sariling pagtatapos. Ang mga larawan sa paghahanap ng bahay na nakakalat sa aking desk. Ako ang co-signer ng kanilang mortgage nang hindi sila aprubahan ng mga bangko sa sarili nilang paraan. Ipinapakita ng mga larawan ng Pasko ang mamahaling regalo sa ilalim ng mga puno na binili ko. Mga kaarawan kung saan ang aking mga regalo ay binuksan ng huli, halos bilang isang paalala lamang. Ang bawat alaala ay nagdagdag ng bigat sa aking dibdib, isang lumalaking presyon na nagpapahirap sa aking huminga. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa at kinuha ang mga bank statement at resibo na nakasanayan kong itago. Ang down payment para sa kanilang bahay, PHP 4,000 mula sa aking retirement fund, pera na inipon ko para sa aking sariling kinabukasan, mga bayad sa kotse na sinagutan ko nang mawalan ng unang trabaho si Tonyo, mga bill ng credit card na binayaran ko nang hindi sila makabayad, ang vacation fund na pinag-iipunan ko sa loob ng maraming taon, pera na bumili ng kanilang mga tiket sa Europa. Ngunit hindi lang pera ang usapan. Naalala ko ang mga plano, mga sakripisyo na ginawa ko na mas malalim pa sa halaga ng pera.
Ang fishing trip kasama ang mga matatandang kaibigan na kinansela ko dahil kailangan ni Lani ng mag-aalaga sa bata. Ang babae mula sa aking book club na nag-imbita sa akin sa hapunan. Tumanggi ako dahil kailangan ni Lani ng tulong sa paglipat. Ang sarili kong pangarap sa paglalakbay ay ipinagpaliban ng paulit-ulit habang sinusuportahan ko ang sa kanila. Mga hapunan ng linggo kung saan halos hindi pinansin ni Tonyo ang aking presensya. Mga pagtitipon sa holiday kung saan pakiramdam ko ay estranghero ako sa mga usapan. Ang mga banayad na paraan kung paano niya ako pinakiramdam na hindi tanggap sa kanilang buhay habang sabay na tinatanggap ang aking suportang pinansyal. Ang pattern ay napakalinaw na ngayon, hindi ko makapaniwala na hindi ko ito napansin. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinambak ko ang mga larawan ng nakaharap pababa, hindi na makatingin sa mga ito. Ang salitang needy ay umulit-ulit sa aking isip tulad ng sirang plaka. Bigla, nang may nakakagulat na linaw, naintindihan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng mahalin at maging kapaki-pakinabang. Hindi nila ako kailanman inanyayahan na sumali sa kanilang buhay. Hiniling nila na punduhan ko sila. Tumayo ako ng napakabilis kaya't bumalik ang aking silya at tumama sa dingding. Sa salamin sa itaas ng aking desk, nakita ko ang isang taong naabuso sa loob ng maraming taon, isang taong nalito sa pagkabukas palad sa pag-ibig at nakatanggap ng manipulasyon bilang kapalit. Ang refleksyon ay nagpakita ng isang lalaki na naging pasyente at mapagbigay at mapagtiwala at binayaran ng pagtataksil at pagtataboy. Binuksan ko ang aking laptop at tinitigan ang aking bank account dashboard. Ang cursor ay nakalutang sa seksyon ng mga authorized users kung saan may access sina Lani at Tonyo sa aking mga account. Nanginginig ang aking daliri sa ibabaw ng trackpad, isang click na lang para mabago ang lahat, ngunit isinara ko ang laptop nang hindi nag-click. Ang kilos ay nasuspinde, ang tensyon ay namumuo tulad ng isang bagyo na lumalakas. Ang ilang desisyon ay nangangailangan ng higit pa sa biglaang pagpapasya. Ang ilang desisyon ay nangangailangan ng pagpaplano. Umupo ako sa mabigat na katahimikan ng aking opisina, nakasarado ang laptop sa harap ko tulad ng isang pinto na hindi ko pa handang buksan. Ang bigat ng mga taon ng manipulasyon ay dumagan sa aking mga balikat at nakita ko ang aking sarili na nakatitig sa mga larawan ng pamilya na aking pinatalikod. Ang tahimik na bahay ay tila humihinga sa paligid ko. Pagkatapos ay binasag ng aking telepono ang katahimikan sa pamilyar na ping ng aking banking app. Halos hindi ko ito pinansin, umaasang isa pang regular na spam notification tungkol sa credit monitoring o promotional offers. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na pulutin ito. Marahil ang pangangailangan lang ng anumang distraksyon mula sa madilim na kaisipan na umiikot sa aking isip. Ipinakita ng screen ang account alert transaction processed. Binuksan ko ang banking app gamit ang aking fingerprint. Kalahating umaasang makita ang aking buwanang bill ng utility o singil sa grocery store. Sa halip, ang mga detalye ng transaksyon ay lumabas na parang suntok sa sikmura. 7:45 Liberard Restaurant, Paris, France. Ang timestamp ay nagpakita 2 oras na ang nakakaraan, tama sa oras ng kanilang tanghalian sa Paris. Ang aking isip ay ikinonekta ang mga piraso ng impormasyon ng may masakit na kalinawan. Ginamit ni Lani ang aking authorized user card. Binigyan ko siya ng emergency access maraming taon na ang nakalipas nang nahihirapan siyang magbuo ng credit noong akala ko ay tinutulungan ko siyang maging independent sa pananalapi. Ang kabalintunaan ay nasunog sa aking dibdib. Inalis nila ako sa kanilang bakasyon ng pamilya, ngunit ginagamit ang aking pera para bayaran ang kanilang mga magarbong pagkain sa Paris. Nag-scroll ako sa mga kamakailang transaksyon nang may lumalaking pagdududa. Mga singil sa hotel, shopping boutiques, tourist attractions, lahat sa aking card, lahat habang ang mga magulang ni Tonyo ay di umano inagbayad ng sa kanila at hindi inaasahan na aalagaan namin sila ng palagi. Tumayo ako, naglakad-lakad sa aking opisina na hawak ang telepono sa aking kamay. Bawat larawan ng pamilya sa dingding ay tila iba na ngayon, tulad ng ebidensya sa isang kaso na sa wakas ay sinisimulan kong intindihin. Ang parirala, ito ang aking pagkakataon, ay nabuo sa aking isip,
malinaw at sigurado. Binuksan ko ang seksyon ng card management ng app, pumunta sa mga authorized users. Naroon ang pangalan ni Lani sa itim na digital na letra na kumakatawan sa mga tao ng financial access na ipinagkaloob ko dahil sa pag-ibig at nakatanggap ng manipulasyon bilang kapalit. Isa pang notification ang tumunog sa aking screen. PHP 4250 sa Boutique Chic, Paris. Namimili siya habang ako ay nakaupo mag-isa sa aking bahay. Pinoproseso ang kanilang pagtataksil. Iyon ang nagpasya para sa akin. Nagtagal ng bahagya ang aking daliri sa ibabaw ng Remove User button. Mga tao ng pagiging suportadong ama ay nakipaglaban sa lumalaking katiyakan na ang suporta at pagsasamantala ay magkaiba. Lumabas ang confirmation screen. Sigurado ka bang hindi na ito mababawi? Pinili ko ang oo. Alisin ka agad, kinumpirma ng screen. Nawalan ng access ang authorized user. Naramdaman ko ang aking unang tikim ng tunay na kontrol sa loob ng maraming taon. Isang sensasyon na parehong banyaga at kasiyasya. Maingat kong inilapag ang telepono sa aking desk. Tinitingnan ang aking refleksyon sa madilim na screen ng computer. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Naglakad ako patungo sa aking kusina upang magtimpla ng kape. Ang aking mga galaw ay mas may layunin kaysa noon nang matanggap ang unang nakakapanghinang text. Umugong ang coffee maker at, sa aking bintana, narinig ko ang pagsisimula ng lawnmower ng aking kapitbahay. Patuloy ang ordinaryong buhay habang nagsimula ang aking tahimik na revolusyon. Kinabukasan ng umaga, nakita ko ang aking sarili sa mesa ng kusina, nag-e-enjoy sa aking kape sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Nakalatag ang pahayagan ng umaga sa harap ko at nagbabasa ako tungkol sa mga graduation sa high school nang tumunog ang aking telepono ng mapilit. Ang international number ay isang pamilyar sa akin at tiningnan ko ang oras. 9:00 ng umaga dito na nangangahulugang 9:00 ng hapon sa Paris. Hinayaan ko itong tumunog ng 2 beses bago sagutin, hindi na sabik na magbigay kasiyahan o nag-aalala na makaligtaan ang kanilang tawag. Magandang umaga rin sa iyo, Lani, sabi ko, naririnig ang matalim niyang paghinga sa kabilang linya. Tay, anong ginawa mo sa card? Agad na demanding ang kanyang boses. Walang pasakalye o pag-aalala sa aking kalagayan. Inalis ko ang access mo sa account ko. Huwag mo akong dramahan. Sinubukan kong magbayad para sa tanghalian at na-decline sa harap ng mga magulang ni Tonyo. Ang tining ng kanyang boses ay kayang bumiyak ng salamin. Kinailangan pang bumalik ng waiter ng 3 beses. Nakakahiya iyon. Nakakahiya nga siguro, sagot ko, humigop muli sa aking kape. Nakakahiya? Nakakamatay sa hiya? Hindi mo pwedeng gawin iyon? Kailangan ko ang card na yon? Para saan? Akala ko hindi mo ako kailangan na alagaan ka ng palagi. Iba iyan! Lalo pang tumataas ang kanyang boses sa bawat salita. Talaga ba? Nagkaroon ng katahimikan at narinig ko ang bulong ng usapan sa likuran bago siya bumalik na may lason sa boses. Ayusin mo ito ngayon din o may kahihinatnan ka? Anong klaseng kahihinatnan? Nag-uusap kami ni Tonyo. Pagbalik namin, titingin kami ng mga care facilities. Huminto ang aking tasa ng kape sa kalagitnaan ng paglapit sa aking labi. Care facilities? Tumatanada ka na, Tay. Malinaw na hindi mo kayang hawakan ang iyong pananalapi ng responsable. Nakakapigil hininga ang kalupitan sa kanyang tono. Ibenta natin ang bahay mo para pambayad. Hindi mo naman kailangan ang lahat ng espasyong iyon. Narinig ko ang boses ni Tonyo sa likod. Sabihin mo sa kanya na para ito sa kanyang ikabubuti. Sabi ni Tonyo, para daw ito sa ikabubuti mo. Umupo ako sa mahabang katahimikan, pinoproseso ang mga pagbabantang ito. Gusto nila akong i-institusyonalisa at ibenta ang aking bahay dahil itinigil ko ang pagpopondo sa kanilang gastusin sa bakasyon. Nakakagulat ang kanilang kalapastanganan. Tay, nakikinig ka ba? Ibalik mo ang access ng card ko. Narinig ko ang bawat salita. Mabuti. Kaya, aayusin mo? Hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi?
Ang ibig kong sabihin, hindi. I-enjoy mo ang natitirang bahagi ng iyong bakasyon ng pamilya. Tay, huwag kang maglakas loob. Pinutol ko ang tawag at inilapag ang telepono nang nakaharap pababa sa mesa. Matatag ang aking mga kamay habang humigop ako ng mahabang kape, nakatanaw sa labas ng bintana ng aking kusina sa aking maayos na bakuran. Ang bahay na ito na tinirhan ko sa loob ng 30 taon, fully paid na, at ang pangalan ko lang ang nasa titulo. Ang bahay na akala nila ay pwede nilang ibenta para ako ay ilagay sa isang convenient na lugar. Tumayo ako ng may bagong layunin. Iniiwan ang aking kape na hindi naubos at naglakad patungo sa aking home office nang may matatag na mga hakbang. May kailangan akong gawin. Kinuha ko ang titulo ng aking bahay mula sa filing cabinet. Inilatag ito sa aking desk na parang battle plan, ngunit hindi ang sarili kong titulo ang aking pinag-aaralan. Ito ang pangalawang dokumento ng ari-arian, ang para sa bahay ni Lani at Tonyo sa Maple Street. Ang pangalan ko lang ang nasa titulo, tulad ng una kong bilhin ito para sa kanila. Naalala ko ang usapan 2 taon na ang nakalipas. Para lang sa mortgage approval, mahal. Ililipat namin ito sa aming pangalan kapag naayos na ang lahat. Masyado silang abala sa kanilang buhay para asikasuhin ang papeles. Palaging nangangako na gagawin ito sa susunod na buwan, susunod na season, susunod na taon. Nakita ko ang business card ni Marcus Chen sa drawer ng aking desk. Siya ang nagbenta sa akin ng parehong ari-arian, isang mapagkakatiwalaang tao na nakakaintindi ng diskresyon. Kinuha ko ang aking mga susi at nagtungo sa pinto. Ang pagmamaneho patungo sa kanyang opisina ay dumaan sa mga pamilyar na kalye ng Davenport. Kumaway si Aling Petra mula sa kanyang hardin habang umaatras ako mula sa aking driveway. Ang kanyang kaibigang kilos ay isang paalala ng ordinaryong umaga na ito. Makalipas ang 20 minuto, nagpark ako sa Chen Real Estate na matatagpuan sa isang lumang Victorian house na maingat na inayos ni Marcus. Tumingin si Marcus mula sa kanyang computer nang pumasok ako, bakas sa mukha niya ang pagkabigla at kasiyahan. Manggardo, mabuti at nakita kita. Kumusta ang pagre-retiro mo? Kailangan kong ibenta ang ari-arian sa Maple Street. Mabilis, huminto siya. Ang kanyang bihasang mga mata ay may nabasa sa aking ekspresyon. Ang bahay na binili mo para kay Lani, ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ang lahat. Kailangan ko lang itong maibenta. Ano ang kalagayan ng merkado? Bumaling si Marcus sa kanyang computer, naglalabas ng mga comparable sales ng may profesional na kahusayan. Mainit ang merkado ngayon. Ang mga ari-arian tulad niyan sa kapitbahayan na iyan. PHP 9,000, marahil PHP 9,500,000. Ang halaga ay nagbigay sa akin ng kasiyahan. Nagbayad ako ng PHP 6,500,000, 2 taon na ang nakalipas. Gaano kabilis ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Marcus. Sa lalong madaling panahon, presyuhan ito para madaling maibenta. Kinuha niya ang mga papeles sa listing, mga schedule ng inspeksyon ng ari-arian. Sanay at nakakapagpanatag ang kanyang mga kilos. Kakailanganin natin ng mga larawan, marahil ay ilang staging. Kaya kong ipadala ang aking kupunan doon bukas. May nakatira pa sa bahay. Si Lani ba ang hahawak sa mga showings? Nasa Europa si Lani, hawak ko ang mga susi. Tila bahagyang naguluhan si Marcus, ngunit profesional na tinanggap. Tinalakay namin ang presyo ng listing, komisyon, mga timeline ng pagtatapos. Pinirmahan ko ang listing agreement. Ang aking pirma ay matatag at desisibo. Sisismulan ko agad ang marketing, sabi ni Marcus. Sa merkado ngayon, makakakuha tayo ng mga alok sa loob ng ilang araw. Nagkamay kami at pinahalagahan ko ang kanyang profesionalismo, ang paraan kung paano siya hindi nagtanong ng hindi kailangan. Habang naglalakad pabalik sa aking sasakyan, pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang araw. Pinuno ng classical music mula sa aking radyo ang katahimikan habang dahan-dahan akong nagmamaneho sa downtown Davenport. Tinitingnan ang aking bayan ng may bagong pananaw. Sa isang pulang ilaw, isang batang pamilya ang tumawid sa pedestrian lane. Ama na may dalang sanggol, ina na nagtutulak ng stroller.
Naalala ko noong ganoon ang edad ni Lani, bago ang lahat ay naging tungkol sa pera at manipulasyon at kung ano ang maaari kong ibigay sa halip na kung sino ako. Pumasok ako sa aking driveway at umupo sandali, tinitingnan ang aking mailbox na may nakapinta na Owens sa kumupas na mga letra. Iba na ang pakiramdam ng pangalan ngayon, tila may kahulugan na ulit ito. Umakyat ako sa aking mga hagdan sa harap, nagkakalansing ang mga susi sa aking kamay, isang tunog na nangangako ng higit pang mga pagbabago na darating. Sa loob ng aking bahay, binuksan ko ang aking laptop upang makita ng email notification mula sa Real Estate Listing Service. Matagumpay na nailista ang ari-arian ang lumabas sa screen at naramdaman ko ang pagdami ng kasiyahan sa pagkakita sa mga salitang iyon. Ngunit marami pang gagawin. Nagbukas ako ng bagong browser tab at naghanap ng Moving Services Davenport, Iowa. Malalaking corporate companies ang pumuno sa unang resulta, ngunit nilagpasan ko sila naghahanap ng personal at mapagkakatiwalaan. Nakita ko ang Mang Dante's Honest Moving, isang maliit na operasyon na may magandang review, pagmamay-ari ng pamilya sa loob ng 15 taon, ang uri ng negosyo kung saan ka makakausap ang may-ari, hindi call center. Denial ko ang numero, umaasa sa ganun nga. Mang Dante's Moving, ito si Mang Dante. Malalim ang boses, direkta, walang corporate script. Kailangan ko ng tulong sa paglipat ng ilang gamit bukas. Agad-agad ito. Anong klaseng timeline ang pinag-uusapan natin? Bukas ng umaga, kung maaari. Halos buong bahay na gamit. Saan tayo lilipat at saan? Tanong ni Mang Dante. Binigay ko ang address ni Lani, ipinapaliwanag na kailangan lahat ay mailagay sa storage. Naka-line up na ba ang storage unit? Tanong niya. At na-realize kong kailangan ko ring ayusin niyon. Maaari kong irekomenda ang secure storage sa Brady Street, patuloy ni Mang Dante. Madalas akong nakikipagtrabaho sa kanila. Gusto mo ang numero nila? Sa loob ng ilang minuto, kausap ko na si Janet mula sa secure storage sa isang three-way call, tinalakay ang logistics. Para sa isang buong bahay, kailangan mo ng hindi bababa sa 10 set 20 na unit, payo ni Mang Dante. Unang buwan bayad ng advance, iyon ay PHP 6,000, dagdag ni Janet. Kukunin ko, may makakasalubong ba sa amin dun bukas? Balik sa telepono kasama si Mang Dante. Tinapos namin ang mga detalye. Ang truck ko at 2 tao. Maaari kaming magsimula sa alas 8 ng umaga. Ano ulit ang address? Binigay ko ang address ni Lani sa Maple Street. Idinagdag, wala ang mga nakatira. Mas gusto kong tapos na ang lahat bago sila bumalik. Naiintindihan, sitwasyon ng pamilya. Ang tono ni Mang Dante ay nagpapahiwatig na dumaan na siya sa ganitong uri ng sitwasyon dati. Kagaya niyan. Naranasan ko na rin iyan, magiging mahusay at magalang. Matapos tapusin ang mga tawag at bayaran ang storage online, ginawa ko ang aking hapunan nang may gana na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang araw. Itinakda ko ang aking alarm sa alas 6:30 ng umaga mas maaga kaysa sa aking karaniwang schedule ng pagre-retiro at inilatag ang mga damit trabaho, ang aking lumang maong at bota mula sa aking mga araw ng pagiging kontraktor, bago ako naging isang taong nagpopondo ng pangarap ng ibang tao sa halip na ituloy ang sa akin. Umupo ako sa aking sala na nanonood ng balita sa gabi nang may ibang atensyon. Ang weather forecast ay nangako ng malinaw na kalangitan, perpekto para sa paglipat. Ang lahat ay pumupunta sa lugar nang may katumpakan na parehong kasiya siya at hindi maiiwasan. Nang gabing iyon, doble kong tiningnan na nagcha-charge ang aking telepono. Inilagay ito sa aking nightstand sa tabi ng isang baso ng tubig. Sa salamin sa banyo, habang nagsisipilyo, nakita ko ang isang taong halos hindi ko makilala. Isang taong handa para sa aksyon, isang taong tumigil sa paghihintay ng pahintulot upang kontrolin ang kanyang sariling buhay. Dumating ako sa ari-arian sa Maple Street alas 7:45 ng umaga, 15 minuto ng mas maaga tulad ng aking nakagawian. Iba na ang tingin ko sa pamilyar na bahay ngayon. Hindi bahay ng aking anak, kundi isang ari-arian lamang na kailangang linisin. Nakapark na ang truck ng Mang Dante's Moving sa labas. Tumatakbo ang makina, nakikita ang usok sa malamig na hangin ng umaga. Lumabas si Mang Dante mula sa taksi habang ako ay nagpapark.
Isang matipunong lalaki sa kanyang 50s na may praktikal na pag-uugali ng isang taong nakahawak na ng di mabilang na sitwasyon ng pamilya nang walang paghatol. Ang kanyang dalawang miyembro ng crew, mas bata na mga lalaki na may magkaparehong company shirts, ay nagbababa na ng kagamitan ng mahusay. Manggardo, inabot ni Mang Dante ang kanyang kamay na magaspang sa trabaho, handa nang magsimula. Binuksan ko ang pinto sa harap gamit ang aking ekstrang susi. Ang bahay ay tahimik at walang laman sa paraan na nararamdaman kong angkop. Naglakad kami sa bawat silid. Sinusuri ni Mang Dante ang mga kasangkapan at personal na gamit ng may profesional na mata. Aabutin ito ng halos 3 oras, marahil 4 kasama ang mga mabibigat na piraso, sabi niya, gumagawa ng mga tala sa kanyang clipboard. Itinuro ko kung ano ang pag-aari ni Lani at Tonyo na halos lahat. Ang mamahaling sectional sofa na binili ko para sa kanila noong nakaraang Pasko. Ang detalyadong setup ng home office ni Tonyo na may gaming equipment. Ang malawak na wardrobe ni Lani na pumupuno sa 2 walk-in closet. Nagsimula ang crew sa mga kahon mula sa mga silid-tulugan, binabalot at nilalapyan ng sistematiko. Ipinilit kong tumulong sa kabila ng pagtutol ni Mang Dante tungkol sa pananagutan. Hindi ako ganoon katanda, sabi ko sa kanya, na nakakuha ng ngiti mula sa isa sa mas batang manggagawa. Di nagtagal, ay nagdadala ako ng mga kahon na may label na mga libro ni Lani at sports equipment ni Tonyo. Nakakaramdam ng kakaibang kasiyahan sa pagkakita na maayos na inililigpit ang kanilang mga ari-arian. Sa kanilang aparador sa kwarto, nakita ko ang mga photo album mula sa kanilang kasal. Habang binubuklat, napansin kong kapansin-pansin akong wala sa halos lahat ng larawan. Ang pamilya ni Tonyo ay kitang-kita sa bawat kuha habang ako ay lumabas marahil sa 3 larawan, palaging nasa gilid. Isinara ko ang album at ibinigay ito sa crew ni Mang Dante. Sa bawat silid, nilinis namin ang mga mamahaling bagay na nakalimutan kong binili ko para sa kanila. Designer handbags, electronics, ang leather dining set na binili ko para sa kanilang unang anibersaryo. Sumasakit na ang aking likod, ngunit nagpatuloy ako, dala ng isang layunin na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa kung ano sana ay magiging isang future nursery, nakakita ako ng baby furniture na optimistiko nilang inayos para sa mga apo na hindi kailanman dumating. Sandali, sumingit ang pagdududa. Masyado ba akong malupit? Pagkatapos ay nakita ko ang credit card statements ni Tonyo na nagpapakita ng mga mamahaling binili habang nagpapanggap silang mahirap sa akin at tuluyang nawala ang pagdududa. Okay ka lang, Manggardo? Tanong ni Mang Dante, napansin ang aking paghinto. Alaala lang, ipagpatuloy natin. Pagsapit ng 11:30 ng umaga, tinapos namin ang aming huling paglilibot sa walang laman na bahay. Iba na ang echo ng mga silid ngayon. Ang sikat ng araw sa hapon ay dumadaan sa walang kurtinang bintana patungo sa bakanteng sahig. Isinara ko at inilagay sa bulsa ang mga susi, sinundan ang moving truck patungo sa secure storage, kung saan pinanood ko ang kanilang mga gamit na nawala sa Unit 47B. Binayaran ko si Mang Dante ng cash, idinagdag ang isang malaking tip. Sana ay maging maayos ang lahat para sa inyo, Manggardo, sabi niya ng may tunay na init. Habang nagmamaneho pa uwi mag-isa, nakita kong umilaw ang aking telepono na may notification mula sa Facebook. Pumasok ako sa aking garahe, ang device ay umuugong pa rin sa cup holder, tulad ng isang mapilit na paalala na ang aking tahimik na umaga ay magiging mas komplikado. Sa loob ng aking bahay, sa wakas ay tiningnan ko ang umuugong na telepono upang makita ang maraming notification sa Facebook. Nag-post si Lani ng galit na status updates. Walang respeto ang ilang tao sa privacy ng pamilya. Ipinakita ng mga komento ang mga kaibigan na nagtatanong kung ano ang nangyari kay Lani na perpektong nagpapanggap na biktima. Isinara ko ang Facebook nang hindi sumasagot at tinawagan si Marcus Chen. Manggardo, magandang balita. Excited ang boses ni Marcus. Mayroon tayong seryosong mamimili, cash offer na. Isang batang mag-asawa na lumipat dito para sa trabaho. Gusto nila ang kapitbahayan. Huminto siya para sa epekto. Ang halaga ng alok ay PHP 9,250,000, mas mataas kaysa sa aming inaasahan. Ang halaga ay nagbigay sa akin ng kasiyahan.
Kailan nila gustong magsara? Iyan ang punto. Gusto nilang magsara kaagad. Maaari silang lumipat ngayong weekend kung maaari. Tiningnan ko ang aking kalendaryo. Huwebes ngayon. Ngayong weekend? Nasa isang corporate apartment sila, buwan-buwan. Napaka-motivated na mga mamimili. Nakakahawa ang sigasig ni Marcus. Kaya mo bang hawakan ang mabilis na pagtatapos? Kaya kong ihanda ang mga papeles bukas. Ayusin mo. Biyernes ng umaga, nasa opisina ako ng title company. Pumipirma ng mga papeles ng may maingat na katumpakan. Nakilala ko ang mga mamimili, sina Miguel at Sarah Thompson, mga nasa early 30s. Ang uri ng mapagmahal na batang mag-asawa na nagpapaalala sa akin ni Lani at Tonyo bago kumuha ang pagdududa. Gustong-gusto namin ang ginawa ninyo sa landscaping, sabi ni Sarah, habang naglalakad kami sa huling pagkakataon sa walang lamang bahay. Hindi ko binanggit na hindi ako ang nag-ayos ng landscaping. Perpekto, sabi ni Miguel, tinatanggap ang mga susi. Maaari kaming lumipat bukas ng umaga. Lumabas ang confirmation ng bank transfer sa aking telepono. PHP 9,150,000 minus ang realtor fees ay katumbas ng PHP 875,000 na kita. Naging isang matagumpay na business win ang aking kilos ng pagmamahal ng isang ama. Sabado ng umaga, nagpasya akong dumaan sa ari-arian sa huling pagkakataon. Dumating ako at nakita ang isang U-Haul truck sa driveway. Sina Miguel at Sarah ay nagdidirekta sa mga movers ng may nakakahawang enerhiya. May kinakarga na baby crib sa loob. Isang batang pamilya na nagsisimula ng bago sa isang bahay na nakakita ng napakaraming pagkadismaya. Nagpark ako sa kabilang kalsada. Pinapanood si Sarah na nagtatanim ng mga bulaklak sa hardin sa harap habang inaayos ni Miguel ang swing set sa likuran. Tumunog ang aking telepono na may international number at sinagot ko ito habang may taxi na humihinto sa bahay. Perpektong timing. Si Lani ang unang lumabas, pagod sa biyahe, ngunit agad na alerto habang sinisiyasat ang eksena. Binayaran ni Tonyo ang driver. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa alarma habang pinoproseso niya ang U-Haul truck at mga estranghero sa kanyang itinuturing na driveway. Pasensya na po, tawag ni Tonyo kay Sarah na tumingin mula sa kanyang paghahalaman ng may kaibigang pagtataka. Ano ang ginagawa ninyo sa bahay namin? Lumabas si Miguel sa pintuan, may hawak na papeles. Bahay ninyo? Sa tingin ko ay may nagkamali. Lumabas ako ng aking sasakyan at naglakad ng kalmado patungo sa eksena, humuhugot ng sobre mula sa bulsa ng aking jacket. Nakita ako ni Lani, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pag-unawa, patungo sa matinding galit sa loob ng 3 segundo. Tay, anong nangyayari dito? Bakit may mga estranghero sa aming bahay? Ang boses ni Lani ay may matalim na tono na pinagsawaan ko ng pakinggan. Nagkatinginan sina Miguel at Sarah na may pag-aalala. Hawak pa rin ni Sarah ang kanyang trowel sa paghahalaman na parang kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang bagong tahanan. Sir, hindi ko kayo kilala, sabi ni Tonyo kay Miguel. Ngunit kailangan ninyong ilabas agad ang inyong mga gamit. Itinaas ni Miguel ang kanyang papeles. Hawak ko ang titulo dito mismo. Nagsara kami kahapon. Imposible iyan. Ito ang bahay namin. Maliit ngunit matatag ang boses ni Sarah. Baka dapat nating tawagan ng pulis. Humakbang ako. Ang aking boses ay nagtataglay ng kalmadong autoridad na natutunan ko sa aking mga taon sa pamamahala ng mga proyekto sa konstruksyon. Hindi na kailangan iyan. Naging demanding ang tono ni Lani. Tay, ayusin mo ito ngayon. Binalingan ko muna sina Miguel at Sarah. Paumanhin sa pagkalito, pakituloy ang inyong paglilipat. Pagkatapos ay humarap ako kina Lani at Tonyo. Naibenta ang bahay dahil ito ay pag-aari ko. Namula ang mukha ni Tonyo. Anong ibig mong sabihin na pag-aari mo? Tingnan mo ang orihinal na titulo. Hindi ito nailipat sa inyong mga pangalan. Umakyat ang boses ni Lani sa pamilyar na tili. Hindi mo lang pwedeng ibenta ang aming bahay. Maaari kong ibenta ang aking ari-arian, kalmado kong sagot, na siyang eksaktong ginawa ko. Ito ay pagnanakaw, ididemanda ka namin.
Halos sumisigaw na si Tonyo ngayon. Sa anong pera? Sa pagkakaalam ko, na-decline ang inyong mga credit card sa Paris. Bumulong si Miguel kay Sarah na tumango at nagsimula patungo sa kanilang pintuan. Ang kanilang pintuan na ngayon. Pakiusap, pumasok na kayo, sabi ko sa kanila. Hindi ito tungkol sa inyo. Naging desperado ang boses ni Lani. Saan kami titira? Nasaan ang mga gamit? Inabot ko ang sobre na hawak ko. Inagaw ito ni Tonyo, pinunit ito ng galit na mga daliri. Binasa niya ng malakas. Secure Storage, Unit 47B, Brady Street. Storage? Pumiyok ang boses ni Lani. Inilagay mo ang aming buhay sa storage. Maingat kong pinangalagaan ang lahat. Bayad na ang renta para sa unang buwan. Dinurog ni Tonyo ang papel. Baliw ito. Hindi mo ito pwedeng gawin sa pamilya. Hindi inilalayo ng pamilya ang mga ama sa bakasyon ng pamilya. Iba iyon. Talaga? Lumapit si Tonyo, sinusubukang manakot sa pamamagitan ng pagiging malapit. Kakalabanin namin ito. Maglalaban tayo sa korte. Ang benta ay legal. Ang ari-arian ay akin. Ang boses ni Lani ay naging mapanlinlang. Ang tono na ginagamit niya mula pagkabata kapag may gusto siya. Paano mo ito nagawa sa sarili mong anak? Tiningnan ko siya ng matagal. Paano mo nagawa ang ginawa mo sa sarili mong ama? Lumabas si Sarah mula sa bahay, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ang lahat, sabi ko sa kanya. I-enjoy ninyo ang inyong bagong tahanan. Sina Lani at Tonyo ay nakatayo sa sidewalk. Hawak pa rin ang kanilang mga European luggage. Mukhang mga turista na nagkamali ng daan patungo sa buhay ng iba. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan nang may sinusukat na mga hakbang. Matatag ang aking work boots sa semento. Hindi pa ito tapos, sigaw ni Tonyo sa likod ko. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ang makina. Muling nagpatuloy ang classical music kung saan ito huminto. Oo, tapos na. 3 buwan pagkatapos, nagbabasa ako ng pahayagan sa umaga nang tumunog ang aking doorbell. Isang process server ang nag-abot sa akin ng mga legal na dokumento. Ang kaso ni Lani at Tonyo. Pinirmahan ko ito ng walang pagkabigla. Pagsapit ng hapon, sinusuri ko ang desisyon ng korte sa aking kusina. Dinismiss ang kaso. Ang may-ari ng ari-arian ay may legal na karapatang ibenta ang sarili niyang ari-arian. Naging masusing ang hukom at hindi nakiramay sa kanilang mga pag-aangkin. Sina Tonyo at Lani ang responsable sa kanilang sariling abogado. Tinawagan ako ng aking abogado sa loob ng 1 oras. Malinis na tagumpay, Manggardo. Wala silang batayan para mag-apela. Naglabas ng maliit na artikulo ang lokal na pahayagan. Naayos ang alitan sa ari-arian ng pamilya. Inilagay ko ang lahat sa aking bagong folder na may label na Legal Victory at nagpatuloy sa aking araw. Ang tsismisa ng bayan ay umuugong sa loob ng ilang buwan. Sa coffee shop, narinig ko ang mga usapan. Palagi kong iniisip na ang manugang na iyon ay tila entitled. Sabi ng iba, nagtrabaho ng husto si Manggardo buong buhay niya. Mas deserve niya ang mas mahusay. Ilang hindi sang-ayon na boses ang bumulong. Dapat magkasama ang pamilya. Ngunit natutunan kong hayaan na lamang lumipas ang opinyon ng iba sa akin tulad ng tubig. Nakasalubong ko si Marcus Chen sa hardware store. Tinanong niya, "Kumusta ka sa lahat ng nangyayari?" Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko. Nang hapong iyon, binisita ko ang pet store na napansin ko ilang buwan na ang nakalipas. Si Max, isang 3 taong gulang na golden retriever, ay naghahanap ng bagong tahanan dahil ang kanyang pamilya ay lilipat sa ibang bansa. Kasama na siya sa isang pamilya, magaling sa tao, mahilig sa car rides, paliwanag ng may-ari. Lumuhod ako at agad na lumapit si Max. Nakakawag ang buntot na parang hinihintay niya talaga ako. Agad ang koneksyon. Tila naintindihan ni Max ang aking kalungkutan. Ako naman ay nakilala ang kanyang pangangailangan ng isang kasama na hindi siya iiwan. 1 oras pagkatapos, nakasakay si Max sa aking kotse sa shotgun seat. Nakalabas ang ulo sa bintana. Pareho kaming patungo sa isang bagong bagay. Nang gabing iyon, natulog siya sa tabi ng aking kama
At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, wala sa amin ang nakaramdam ng pag-iisa. Kasama si Max sa aking paanan, sinaliksik ko ang mga travel trailer online. Ang Best RVs for Senior Travel ay nagdala sa akin sa mga artikulo tungkol sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Sa mga RV dealership, sabik ang mga salesperson na tumulong. Nag-test drive ako ng isang 25 talampakang Airstream, perpektong laki para sa isang tao at isang aso na umangkin na sa passenger seat bago pa man kami lumagda ng mga papeles. Ginamit ko ang trade-in value ng aking pangalawang kotse kasama ang ipon upang bilhin ito ng buo. Agad na nagustuhan ni Max ang buhay RV. Pinlano namin ang aming ruta, mga national parks, maliliit na bayan, mga lugar na matagal ko nang gustong makita, ngunit ipinagpaliban dahil sa mga obligasyon sa pamilya. Nang umaga na umalis kami sa Davenport, handa ang aking bahay para sa matagal na pagkawala. Inayos ko ang mail hold at hiniling sa mga kapitbahay na bantayan ang ari-arian. Habang niloload ang trailer, inilagay ko ang camping gear, mga gamit ni Max at isang photo album. Mga larawan ni Lani noong bata pa siya bago kami parehong binago ng pagkadismaya. Naramdaman ni Max ang paparating na pakikipagsapalaran, nakakahawa ang kanyang excitement habang pinaandar ko ang makina at tiningnan ang koneksyon ng trailer. Nagmaneho kami sa Davenport sa huling pagkakataon, dumaan sa mga pamilyar na lugar na tila mas maliit na ngayon. Pagdaan sa Maple Street, nakita ko ang mga anak ni Miguel at Sarah na naglalaro sa bakuran. Ang bahay ay sa wakas na puno ng saya na nararapat nitong taglayin. Ang highway sign ay nakasulat, Colorado, 500 milya. Nakalabas ang ulo ni Max sa bintana, matatag ang aking kamay sa manibela. Pareho kaming malaya na sa wakas. Nang gabing iyon, huminto kami sa isang scenic overlook sa Colorado. Binuksan ko ang camping chair habang lumulubog ang araw sa kabundukan. Pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay kahel at lila na hindi ko kailanman binigyan ng oras na mapansin. Tumabi si Max sa akin, kontento at tapat. Walang ibang agenda kundi ang samahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naroon ako sa lugar na dapat kong kalagyan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa.